Ay, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga. Kung saan mang sulok ng mundo nakakarating itong aking video. Isang mapagpalang araw o gabi sa inyo dyan. Maganda. Sana ang pasok natin sa bagong taon ngayon. Kumusta? Kami dito, okay lang. Ito, nagtitiis pa rin sa lamig. Nababalot pa rin sa snow ang lugar namin dito. Nakikita nyo sa aking paligid ngayon, no? Pagkakapal pa ng snow ngayon. Ito yung peak season ng snow dito sa lugar namin. Mga ganitong season ay season talaga ng taglamig hanggang ano pa to? Baka abutin pa to ng March or April. Winter season. Ito yung struggle namin ngayon dito sa Canada. Ay makikibaka ka sa lamig dito araw-araw. Gamundok yung mga ice dito. At ang masaklap pa nito, ang worst pa ay nag-bloke ngayon. Lalo na pag malamig at mahangin ang panahon. Yan siya madulas ang kalsada. Yung dito sa may gitna, ayan, naglulusaw siya kasi may nagme-maintain dyan na naglalagay ng asin. Dito lang sa gilid, ang makapal talaga pa. Mga kababayan natin dyan, kumusta? At nandito ulit ako sa spot na paborito kong pupuntahan. Kumusta ang lahat? Isang unang linggo sa taong 2026 ngayon, no? Update kami ngayon sa aming sitwasyon dito sa Canada. At medyo tagilid talaga yung renewal namin. So bago ang lahat, bago natin pag-usapan yung sitwasyon namin ngayon dito, ay ipapakita ko muna sa inyo yung ganap namin noong bagong taon. Alam nyo ba mga kabayan, ibang-iba talaga ang pagsiselebrate ng bagong taon dito sa Canada. I-compare natin sa Pilipinas. Kasi kung dyan sa Pilipinas, nagkakasiyahan, masaya ang celebration ninyo dyan. Kaming mga OFW, lalo na dito sa Canada, ay napakalungkot. Ikukwento ko lang sa inyo yung ganap namin. Lalo na ako particularly. Kasi maaga kaming, ang company namin maagang nag-stop ng aming production, ng aming trabaho. Maagang kaming pinahinto. 12 pa lang ng December 2025 ay kinat na yung production namin sa aming planta at inumpisa na kaming pinagbakasyon. Yung mga huling dumating sa aming kumpanya ay 1 buwan yung bakasyon nila kasi start sila ng December 12 hanggang January 12. Ako kasi una akong dumating kasi seniority yung binabasihan dito. Kung sino yung unang dumating, yun yung matagal hihinto sa trabaho at maaga rin papasok sa trabaho. Kaya ang nangyari sa akin ay 2 weeks lang ng aking bakasyon. Which is pabor sa akin kasi siyempre tuloy-tuloy pa rin ang kitaan. Kasi dito, pag wala kang trabaho, hindi nag-i-stop yung bayaran ng bill. Kaya kailangan talaga, mas pipiliin ko talaga na continuous yung aking pasok. So yun, balik tayo sa ganap namin noong New Year. Nagantay ako ng alas 12 ng December 31 hanggat sa salubungin ko yung bagong taon. Ay nag-alarm lang ako. Gumising, tapos nag-pray ng konti. Tapos mayroon akong mamon na kinain ko lang ng konti. Tapos yun,
Inantay ko ng mga ilang minuto, sinilip ko sa bintana kung may makita akong magpa-fireworks. Pero wala, napakatahimik. Tapos lumabas ako ng konti, sinilip ko yung labas kung anong kalagayan. Taliwas sa Pilipinas na grabe yung putukan ng mga paputok. Dito, napakatahimik. So, kinabukasan, pumunta kami sa Morial ng aking kaibigan at pumasyal kami. Pumunta kami sa St. Joseph Oratory at para unang simba namin sa taon nung time na yon. At yun, nagdasal ng konti para sa progress namin dito at sana ay matulungan tayo ng Panginoon para makatikim-tikim man lang ng kaginhawaan sa buhay. So pagkatapos ay pumunta kami sa restaurant, sa Filipino restaurant, kasi sa Morial kasi maraming mga Filipino restaurant doon na pwede mong kainan kung mamamasyal ka doon banda. Malayo pa yung lugar na yun magmula sa amin ng mahigit mga 1 oras kalahati, mga ganun siguro, pumurdan. Tapos yun, sa madaling sabi, natapos kami doon at dumiretso na kami sa airport ng Morial kasi nung time din na yon, yung isa kong kaibigan rin, nakakasamahan ko isa kaming kumpanya ay nagbakasyon sa Dubai kasi nandun yung family niya at bumalik na siya galing bakasyon at sinundo namin sa airport. Kaya yun, dumiretso na lang kami doon sa airport ng Morial hanggang sa pagkatapos noon makabalik kami gabi na. So yun ang ganap namin nung New Year. Pagbalik namin kasi tawag nun, umulan ng snow. Umulan ng snow nung time na yun. Kaya yun ang struggle talaga rito. So yun, pagkatapos bumalik kami, bumiyahe kami ng mahigit 1 hour and a half at gabi na kami nakarating sa bahay. So noon, pagdating ng 5 ng January, ay start naman kaming magtrabaho ulit at tuloy-tuloy na. So back to normal na kami rito. So ganun. So regarding naman sa status namin dito sa Canada, ako ay nakaalis last March 27, 2023. So nitong 2026, 3 years yung contract kong pinirmahan galing sa Pilipinas. At sad to say na naabutan kami sa paghihigpit ngayon dito sa Canada. So sila babawas ng immigrant worker dito sa Canada. So sad to say, yung mga batch 2026 na mag-expire ang visa ay isa sa nganganib na mapauwi. So ang ginawa ng company namin ay miniting kami at yun nga, binigyan kami ng lawyer na legal consultant para mag-process sa aming papilis. So yun ang inantay namin. At nung last time pa lang ay nag-follow up. So sad to say, hanggang ngayon wala pang balita. So ang sabi naman ng HR namin ay on process na yung papilis namin. Yung company namin ay ready talaga. Ready mag-renew sa amin. Kaya lang wala silang magagawa kung government na ang magsabi na hindi kami pwede pang i-renew. Kasi nga, sa government ang huling pasya. So, yun.
antabayanan muna natin. Magantay-antay tayo kung hanggang kailan. So kung pauwiin tayo, so be it. Wala tayong magagawa doon. Kasi yun naman talaga ang kapalaran natin. So back to zero tayo, back to another pakipagsapalaran na naman. Yun lang. Yun lang ang natin. Ang aantayin natin next kung anong desisyon nila. No? So yun guys, dito naglalakad kami ngayon. At yun lang ang update namin dito. At sa susunod nating vlog ay tatakal ko kung siguro naman mga February or March mayroon ng news, either bad or good yung company namin. Pero sana naman good at positive lang tayo at samahan din natin ng dasal lagi na naway pagpalain pa tayo ng panibagong kontrata dito. So yun lang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aking channel, sa inyong panonood. At kung saan man nakakaabot yung video ko na to, pwede namang pahingi ng like, subscribe, or comment dyan. At pakisupport naman ng ating channel. Maraming salamat. At magandang araw, magandang hapon kung saan man kayong sulok naroroon. So until my next vlog, thank you and bye-bye.